Muna tayo sa phase 1. Sabi ko lang, phase 1 ay yung newbie phase. So, bago ka pa lang, nagsimula ka pa lang, either nakita mo sa kaibigan mo, ka-forex siya, nag-interested ka rin, tinry mo rin, or may nakita ka na ad sa Facebook, or may nakita ka na video sa YouTube, or kung ano man yan. So, kapag newbie ka pa lang, most likely sobrang excited mo talaga. Okay, tapos nakikita mo ang lalaki ng mga profits nila. So, madalas na mga ganon, ang akala nila madali lang ang forex. Kasi, syempre, buy sell lang naman. So, mostly, sa mga newbie, hindi ko naman nila lahat, mostly, bira lang ng bira. Buy sell lang ng buy sell. Kasi nakikita nila sa friends sila or sa mga nag-TikTok na ang bilis lang ng pera, ang bilis tuloy-tuloy yung gold, tuloy-tuloy yung mga ibang currencies, profit lang ng profit. Tapos madalas dyan, ang lalaki ng mga lot size. Gulat ka, may mga 1 lot agad, maliit lang yung capital, may nagpa 5 lots pa. So in short, pag newbie ka pa lang, madalas talaga immature pa. Wala pang discipline, walang strategy, walang trading plan, walang kahit ano. Pero minsan, merong nananalo sa ganyan. Kasi nung nagsimula ako, ganyan ako. Nadoble ko agad yung kapital ko. Pero yun nga, hindi siya sustainable. Kumbaga, short term lang siya. So, if nasa newbie phase ka, ano yung mga kailangan mong gawin? Number 1 is kailangan mo maghinay-hinay. Yung forex trading, hindi yan get rich quick scheme. Yun yung kailangan mong ilagay sa mind mo. Forex trading is just like other careers, other professions na kailangan mong aralin ng maigi. Hindi naman pwede na, for example, gusto mong maging doktor, inaral mo today, bukas may operahan ka na. Hindi siya ganun. Meron talagang process. So yun, kailangan mong aralin ng maigi. Basa ka ng mga books, basa ka ng mga articles, nood ka ng mga YouTube videos, familiarize yourself. Remember, ibang mundo tong forex trading. Kung newbie ka pa lang, syempre, sobrang wala ka pang idea. So, study as much as you can. And lastly, isa sa mga pinaka-shortcut dyan is maghanap ka ng mentor. Hanap ka ng someone na nakagawa na nito para susundin mo na lang iyapak niya. Sabi nga nila, walang shortcut to success. Pero para sa akin, ito yung pinakamalapit sa shortcut papuntang success. Maghahanap ng mentor. Kasi syempre, pag yung mentor ka, syempre magkakaroon ka na ng mga proven strategies agad, susundan mo na lang. Hindi mo na ulitin yung mga mistakes niya. So, ang pinaka-work on mo na lang talaga yung sarili mo, yung character mo.